Ang karugtong ng nakaraan, branch manager tawag ng ating bida sa lalaki. Tawagan mo ang newspaper. Ano, ang newspaper? Sabi ng babaeng nagwala, kapag narinig nila ang asawa ng Korean Air chairman na gumawa ng isang eksena sa department store, sa isang iglap nandito na sila. Hoy, ikaw pipitsugin bastard ka, anong sabi mo? Gumagawa ako ng eksena. Ikaw brat ka, paanong hindi ka man lang natatakot? Ngayon ay nakikita ko kung saan nagmana ng ugali ang iyong anak na babae, siya ay katulad ng kanyang ina. Sabi ng ating bida habang may denial ito sa kanyang cellphone. Branch manager, ano pang ginagawa mo? Tatayo ka lang ba o ano? Habang pinapahiya ang isang customer, nang maidial ang numero. Hello, chairman ha? Oo, medyo may issue sa Gangnam Galaxy Department Store. Sabi ng ating bida, department store, sino ang kausap mo? Sigaw ng babae, habang nag-iisip ang branch manager. Iniisip nito kung sino ang tinawagan ng ating bida. Maya-maya ay biglang napamulagat ito, nang maalala kung sino ang tinawagan ng ating bida. Chairman ha, bulong nito na pinagpawisan, hinihiling niya na kausapin ang branch manager. Ano, sagot ng branch manager, inilipat ko na ang tawag. Ito si Min Sok Choi, branch manager ng Galaxy Department Store. Sabi ng lalaki na inilagay ang cellphone sa tenga. It's Chairman Hagwon-woo, sabi ng nasa kabilang linya. Ano, Chairman, kabadong sagot ng lalaki, ano ang tungkol sa isang issue sa store? Sabi ng nasa kabilang linya, bilang isang customer ay masama ang loob ko. Bulong ng nakasimangot, na babae, ganun po ba? Sabi muli ng lalaki, gawin mo na lang ang utos ni President Jang Tae-san. At magiging maayos ang lahat, sabi ng nasa kabilang linya. Sorry po Chairman, ano po, ang ibig niyong sabihin? Tanong ng lalaki, exactly kung ano ang sinabi ko. Isaalang-alang ang mga salita bilang ating presidente. Aakuin ko ang buong responsibility, sabi ng nasa kabilang linya, tumingin ito sa ating bida, na itinaas ang dalawang kamay ng nakangiti, naintindihan ko po Chairman, matapos makipag-usap ang branch manager, ay yumuko ito, at isinoli ang cellphone ng ating bida, eto na po, ang phone nyo President, agad nag-react ang babae, what the hell, branch manager, binabale wala mo ba ako, anong nangyayari dito, sigaw ng babae na dinuro ang lalaki. The branch manager reported that woman to the police for obstruction of business in assault. Opo, President, nakayuko sagot ng lalaki, at tumawag kaagad sa newspaper, ngayon na. Opo, ako na po ang bahala, hoy, branch manager nasisiraan ka na ba ng ulo, sino ang lalaking iyan? Para sundin mo ang mga utos niya, kayong dalawa ang magkasama dito, di ba? Pinapahiya mo ako, di ba? Sigaw ng babae, ikaw ang nagsabi na magsasampa ka muna ng kaso, hindi mo ba naaalala? Agad na sumugod ang babae at sinampal ang ating bida, ikaw ay pipitsugin bastard, mamatay ka, sigaw na galit ito, sino ka ba sa tingin mo, how dare you run your mouth? Papatayin kita, sigaw muli ng babae na ayaw paawat. Maya-maya ay may biglang, lumagapak na isang kamay sa mukha ng babae, sinampal ng ubod ng lakas ng ina ng ating bida, ang babae, na ikinatumba nito sa sahig, baliw kang hayop ka. Ang lakas ng loob mo na dapuan mo ng kamay ang anak ko, ito ay, sigaw ng babae, branch manager, ilagay mo ang babaeng ito sa blacklist, opo naintindihan ko, namumulang umiiyak ang babae at kinakabahan ito, simula ngayon, blacklist ang lahat ng mapang-abusong customer, at ipagbawal ang pagpasok sa department store, ang mga empleyado ay mga tao din, gawin nating ang store na ito, kung saan tayo ang pumipili ng customer. Naintindihan po namin President, maya-maya ay dumating ang mga pulis. Mabilis ang mga hakbang nito, may nag-report po na assault, na isinampa. Ano po ba nangyayari dito, officer? Mabutit dumating na kayo, sigaw muli ng babae, ang lalaking iyon at ng babae doon ay inatake ako, arestuhin sila at iposas kaagad, totoo ba ang mga sinasabi niya? Sabi ng pulis, iyan ay hindi totoo, sabi ng branch manager. Sino ka? Tanong ng pulis. Ako si Min Sok Choi ang branch manager ng department store, humihiling din kami ng pagsisiyasat para sa pagharang at pag-atake. Sino ang nag-file ng report na ito?
Ipagpalagay na lang nating na ako, ang babaeng ito ay sinira ang ibang pag-aari ng store. At sinaktang niya ang aming empleyado dito, sinaktan din niya na salita at pisikal ang lalaking ito dito. Napaisip ang police officer, hoy, ikaw bastard ka, nagkaroon ka na ba ng death wish? Saan mo ba kinuha ang mga sinasabi mong kalokohan? Sigaw ng babae ng gigigil, nakinuyam ang dalawang kamay nito, ako si Jong Inwa, ang asawa ng nagmamay-ari ng Korean Air, muling sigaw ng babae, naintindihan namin, pero tatanungin namin ang lahat na sangkot sa pag-atake, kaya mangyaring sumama sa amin, sabi ng police officer. Ilang sandali pa ay nagmamadaling dumating ang abogado ng babae, ma'am. Ano po nangyayari, ha, Attorney Yang, mabuti at dumating ka sa oras, sinaktang ako ng lalaking iyon at ng babaeng iyon, tignan mo ito, namamaga ang pulso ko, sigaw ng babae na ayaw sumuko, gaano ba ito katawa-tawa, hinawakan ko ang wrist niya, pero gumamit lang ako ng sapat na puwersa para walang marka, bulong ng ating bida. Totoo ba iyan officer? Tanong ng abogado ng babae. Bakit hindi mo arestuhin ang mga suspect? Muling sabi nito. Sinasabi ng dalawang partido na biktima sila ng pag-atake. Also she's being investigated for obstruction of business. At meron issue dito, na nagsisira ng gamit, na siya mismo ang gumawa. Fine, ginawa ko nga, so ano, babayaran ko ito. Magkano ang lahat ng magagastos nito? Sigaw ng babae. Narinig mo ba, ang mga gamit na nasira ay madaling malutas sa pamamagitan ng kabayaran. Ngunit iba ang pananakit, gamit ang pisikal na puwersa laban sa isang babaeng hindi makalaban. Hindi mo ba nakikita ang marka sa pisngi ng babaeng ito? Ano pa ang hinihintay, pusasan mo na sila, I'll contact Chief Ohidong directly. Ako ang gumawa niyan, habang humakbang ito palapit. Please ako na lang ang isama nyo, sabi ng ina ng ating bida. Mom, tawag ng ating bida sa kanyang ina, narinig mo ba siya? Isama nyo ang babaeng ito, sabi ng abogado ng babae, sabay turo sa ina ng ating bida. Saan law firm ka ba galing? Saan ka ba sa Lee at Jiang? Nakigulo ka sa maling tao, hindi ko ito pababayaan. Sigaw ng abogado, at ano ang pangalan mo? Ano ang ini-interrogate mo sa akin? Sa tingin mo ba natatakot ako? It's Yang Hichan do it, agad ibinigay ng ating bida ang cellphone nito. Ha? Ano ito? Gusto kanyang makausap Attorney Yang Hichan, nakatawang sabi ng ating bida. Sino ito? Ito ba ay isang taong kilala ko? Sa tingin ko makikilala mo sila, Attorney Yang Hichan ng Lee at Jiang na agad naman itong sinagot. Agad naman niyaya ng ating bida palayo ang kanyang ina. Tae-san, kanino mo ako? Ikinonekta, haha. Someone like that exists. Maya-maya, tapos ka na ba sa tawag mo? Agad lumapit ang abogado at yumuko sa ating bida. I'm so sorry. Dahil hindi kita nakilala ng mas maaga, patawarin mo ako. Nabigla naman ang babae Hangal. Ikaw bastard ka. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng babae, agad binigay ng abogado ang kanyang cellphone. Ano ito? Ito ay, si Chairman, kinuha ito ng babae, at kabadong sinagot ito. Hello, ano ang utang ko? Inilayo ng babae ang cellphone sa tenga nito. Dahil sa galit ng kanyang asawa, baliw kang bruha ka. Bumalik ka ngayon din, sigaw ng nasa kabilang linya. Pero honey, iniimbestigahan ako dahil sa pananakit. Umiiyak na arte nito, hindi, stay right, nasaan ka? Hindi ka maaaring umalis hanggat hindi mo ito naayos. Narinig nila ang lahat, habang napapatingin ang mga marites. Sige, subukan mo itong takasan, at kapag mahuli kita patay ka talaga sa akin. Sabi ng nasa kabilang linya, agad na paluhod ang babae. Ngayon naiintindihan mo na, at ito ang tunay na kapangyarihan. Bulong ng ating bida, samantala, sa isang hotel. Sa isang pagtitipon, hahaha, magarbong makita ka dito, Professor. Professor Joe, nabasa ko itong papel na inilathala mo, at gaya ng dati, ang iyong nangunguna sa mga panahon, napakatalino na gawain. Masyado kang mabait, sinasabi mo iyan sa harap ng dating presidente ng university. At isa siyang law professor sa Korea University. Bulong nito, active ka pa naman, naiinggit ako sayo. At ang ka-eros mo ay ang dating prosecutor general.
Muling bulong nito, Senior, narito ka na. Voluntaryo siyang tumulong para sa araw na iyon, ngunit hindi ako sigurado kung ginagawa niya ito ng tama. Muling bulong nito, oh, please hindi mo na kailangan sabihin yan. At nalaman nila ang tungkol sa foundation, president, professor, kung makakascore ako ng ilang puntos sa ina ng presidente. Sulit ang pagpunta ko dito, Daejeon, at sa tuwing nakikita-kita para kang bamabata ng pabata, hahaha, regular akong umiinom ng antioxidant supplement, ang selfish mong lalaki, ibahagi mo naman ang magagandang bagay, ha? Ipapadala ko ito sa lalong madaling panahon, hahaha, tama na yan, mag-schedule tayo ng isang round ng golf. Ito ay hindi kapani-paniwala, tinatrato ang kamay ni Daejeon, isang direktor ng Lee at Jang law firm na parang bata. Iimbitahan mo rin ako, sa iyong laro ng golf, tama ba? Oh, tingnan mo kung sino ito, Yuonte, wow, nagtatrabaho ang taong ito, sa kanyang puwitan sa ilalim ng aking likod sa araw. Haha, halos ilang beses din akong namatay sa ilalim ng utos ng Pangulo. Hahaha, wow, sobrang nakakatawa dito Professor. Wow, medyo may edad na kayo, haha, Speaker of the National Assembly, Yoon Jin-young. Bulong nito, napatingin ang babae, hahaha, walang tumatakas sa paglipas ng panahon. Medyo late na ba ako, at kahit ang dating chairman ng Financial Supervisor Service na si Lee Min-sok ay nandito rin. Oh, Chairman Lee, kanina ka pa ba, Professor, nagawa mo na. Sino pa ang makakakalap ng mga makasaysayan heavyweight sa isang lugar? Bulong nito, habang nakatayo si Dohee, napalingon naman si Team Leader Yu. Oh, narito na pala si President, President Jang. Bati ni Lawyer Joe, dumating na ang kayamanan ng ating departamento. Salamat sa paglalaan ng oras dito, sabi ng ating bida na bahagyang yumuko. Napakagwapong binata, naaalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Napaka-impressive niya, bulong ni Dohee, ang cool niya. Bulong ni Secretary Yu, maya-maya ay napalingon ang lahat ng may biglang nagsalita sa pinakaharapan nito na nagsilbing stage. Thank you so much. Ako ay nagpakumbaba na naglaan kayo ng oras sa inyong abalang schedule upang pumunta dito. Sa lahat ng mga direktor na tutulong sa akin sa pamumuno ng Daejeon Foundation, salamat sa inyong suporta. Nakangiting speech ng kanyang ina, ito ang aking ina, opisyal na nagdebo sa society, bulong ng ating bida, pwede na siyang maging artista. Nakangiting sabi ng ating bida, ang aming chairwoman ay matalas kaysa sa kanya na tila. Mukhang maliwanag ang kinabukasan ng foundation. Tama, maayos na pinalaki ng Yam ang chairman na si Joe ang kanyang bunsong anak. Biglang nagsalita ang boses, nakakuha ka ng karma points. Nahihiya akong tumayo sa harap ng mga kagalang-galang na matatanda. Sabi muli ng kanyang ina mula sa harapan, ang chairmanship ng isang foundation ay isang powerful na posisyon. Ang aking ina ay sa simula ay tumanggi sa mantle, ngunit ako ay mahigpit na iginiit. Ganoon din ang naramdaman na ibang direktor, mainit kong pinili ang mga pinakatanyag at maibabalik na mga pinuno sa lipunan, at lahat sila ay na-vetter, sa pamamagitan ng impormasyon ibinigay ng First Deputy Director ng NIS, upang matiyak ang mga komplikasyon sa hinaharap. By the way, bakit? Nandito si Chairman Han ng Guangwu, ipapaliwanag ko po yan ng personal. Sabay yuko ng lalaki, ang aming TS Group ay nagmungkahi ng isang programa sa pakikipagtulungan, sa Akademya ng Industriya sa Universidad ng Jongyong. Na nakuha kamakailan ng Daejeon Foundation, isang programa sa pakipagtulungan sa Akademya ng Industriya. Sabi ni Lawyer Joe, ibig sabihin ba nito ay nagpaplano ka ng espesyal na recruitment para sa mga mag-aaral sa Universidad ng Jongyong? Oo. Kung tatanggapin ng Jongyong University ang proposal namin. Plano naming magpatupad ng isang espesyal na programa, sa pagtatrabaho na nakalink, sa iba't ibang TS Group na negosyo. Oh, napakagandang proposal. Magiging permanente ba ang posisyon? Siyempre magiging permanenteng posisyon sila. We also plan to select TS Group scholarship students sa admission, kahit sa panahon ng kanilang pag-aaral. Well-support talented and ambitious student, lubos naming pinahalagahan ang isang mapagandang proposal. Bukod dito, ako ay personal na nag-invest.
1.5 trillion won sa Daeguk Foundation. Ano, 1.5 trillion won? Gasp, gulat ng mga ito, nang laki ang mata nito sa gulat. Mom, you're the best, sabi ng ating bida, habang naka-thumb ups, ang dalawang daliri. Samantala, sa isang gusali, sa opisina ng stocks. Nagbalik na ang team leader, bakit ang gulo mo kaninang umaga? Bumalik ba ang dati mong girlfriend or something? Hindi yun, nagbalik na ang God of Stock. Ano, sinapian ka ba ng isang Diyos ng isang bagay? Hindi. Hindi ang ibig kong sabihin ay bumalik na ang God ng stocks. Ano, hindi. Bullshit, na pangangasabi ng dalawang lalaki. So, ano yun na invest niya this time? Sabihin mo sa akin ng mabilis, kung ano ang profit margin. Ito ay, pinagpawisan na napanganga ang lalaki. Ano ang sukat ng, nag-invest na naman ba siya ng billion o trillions ulit? Ang investment niya ay tama pero ang pagbalik ay is minus 30%. Wow, 30%, is that amazing? Tulad ng inaasahan ng Diyos ng mga stocks, well, it's minus, actually, minus 30%. Ano, anong sabi mo? Minus, sigaw ng lalaki, anong klaseng stock ang uninvest niya? Totoo ba ito? Hindi ba fake news? Natalo na tayo ng halos 100 million won sa account natin. Ano, kahit na ang algorithm program ay tila hindi na gumagana, ano ang mga stocks na ito, ilang pera ang nasa stocks nito, Ojong Electronics, Hyundai Auto, at POSCO Steel lahat ng pangunahing manlalaro, lahat ng mga stocks na iyon ay bumagsak ng husto ngayon, sabi ng lalaking may salamin na inilapag ang hawak na folder. Team leader, kung sakali maaari ba, hindi na itinuloy ang gustong sabihin. Ano yun? Ang aking bituka ay nagsasabi sa akin na may nangyayari. Nakapunta na ako sa lore, ilang beses, kamakailan, at kumuha pa sila ng mas maraming babaeng staff. Dapat tayo, at hinawakan ng kanyang salamin na napangiti. Honestly may naramdaman din ako. Sige, tahimik tayong gumawa ng hakbang na ikaw lang at ako. Got it? Ito ay nananatiling mahigpit sa pagitan natin. Kailangan mo lang ay itikom ang iyong bibig. Samantala, sa event, nakapaskil ang pagbati sa Daegyeon. Congratulations of the launch of Daeguk Foundation. Paano nauwi ang isang foundation sa mahigit 1 trillion won? Bulong ng lalaki, ang pangalawang initiative ay itatatag bilang subsidiary welfare foundation, at kumuha ng pangkalahatan hospital, isang general hospital. Sigaw ng isang lalaki, napatingin ang lahat sa harapan sa ina ng ating bida.